May online business ako, ganito, ganyan. Pero mayroon lang akong DTI, pero wala akong mayor's permit, ganon. So, ang next kasi na magiging question sa inyo ng IO dun is, patingin nga ako ng ng online business mo. So, kailangan may access ka din dun sa online business mo. Kasi, hindi lang yung basta-basta magsisinungaling ka guys sa IO, tapos sasabihin mo ganun. No, huwag kayong magsisinungaling nang wala kayong enough proof. It's Misha and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, eto na, gusto kong i-share sa inyo yung mga naging experience ko about Philippine immigration since nga na-upload na ako ng bonggang-bonggang maraming beses sa Philippine immigration, and gusto kong i-share sa inyo yung mga tips kung paano nyo ba maiiwasan yung upload sa Philippine immigration, especially sa mga solo traveler. So, anyway kasi guys, actually naiintindihan ko naman kung bakit naghihigpit ang Philippine immigration, but because kailangan lang nilang protektahan tayong mga Pilipino kapag lumalabas ng bansa. So anyway, in this video, gusto kong i-share sa inyo guys yung mga tips based sa aking mga naging experience ko sa Philippine immigration nung time na kapag lalabas ako ng bansa. Ayan guys, so before I start, sa mga bago pa lang dito sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click niyo na din po yung notification bell para naman updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko at mga tips na i-share ko sa inyo about immigration process, visa process, and anything about my life. And right now pala guys, I'm here now in Germany. So, as a tourist visa. So, ayan guys. Start ako sa mga solo traveler. Actually, gusto kong i-share sa inyo guys yung dalawang tips sa immigration sa mga magta-travel. Doon sa my upload history, kung paano nyo makiklear yung upload history nyo sa next travel nyo, at para naman doon sa mga solo traveler na first time magta-travel. Pero in this video, uunahin ko na muna yung mga magta-travel ng first time traveler at solo lang silang magta-travel. I-share ko sa inyo guys kasi after na 3 times upload ko, ito yung ginawa ko nung ika-4th attempt ko na lalabas ako ng Pilipinas. So, since nga na pag once kasi na first upload na kayo guys ng Philippine immigration, mayroon silang papel na ibibigay sa inyo, diba? So, sa next travel nyo, dalawa lang doon yung kailangan mong ma-provide doon sa papel na ibibigay nila sa inyo. OEC, which is aalis ka under agency sa Pilipinas, at ang pangalawa naman doon ay AOS, which is yung AOS na yon is affidavit of support na katunayan na doon sa bansang pupuntahan mo is meron kang kamag-anak na titirahan or meron kang kakilala kamag-anak na mag-shoulder sa'yo doon sa bansang pupuntahan mo. So, yun lang yung kailangan mong i-provide sa Philippine immigration. Based sa aking experience guys, sa mga magta-travel as solo traveler na first time nyo pa lang, ang pinakaunang-unang i-prepare nyo talaga guys, kailangan meron kayong strong ties sa Pilipinas. Yung strong ties kasi na yun guys, napaka-importante yun sa IO kasi unang-una dun kasi nila titingnan kung babalik ka pa ba ng Pilipinas. Meron kang rason para bumalik ng Pilipinas. So, number 1 na strong ties na sobrang ano sa kanila, reasonable is business. Number 1, regular ka sa company. Number 3, meron kang properties. Kailangan isa doon yung strong ties na gagamitin mo. Ako kasi nung umalis ako ng part-time business, yung business permit. So make sure kung may business ka, like online business lang yan, make sure na meron kang permit kasi doon sila nagbe-base na yung business mo is legit.
So, hindi sila nag-aano, kumbaga parang ayaw nila nung mga business na, halimbawa, meron kang piggery, which is, business naman kasi yung piggery, pero hindi siya totally na, parang wala siyang permit, so ganon. So, unlike kasi sa ibang mga business, ang online kasi ngayon, pwede ka nang magkumuha ng business permit. So, pwede mo nang iparehistro yan. So, okay lang yan online. As long as na meron kang documents na mapapakita sa kanila na meron kang business permit. Malakas na strong ties yun. Pangalawa, regular employment. So, yun talaga yung number 2 na malakas na strong ties sa Pilipinas na babalik ka pa. So, napaka-importante yun guys sa IO, yung strong ties. Number 2, kailangan meron kang latest na bank statement ng 6 months. So, dun kasi nila guys, tinitingnan kung meron ka bang enough savings para capable ka na mag-travel as tourist. Doon nila tinitingnan. Kasi sa 6 months kasi na yon, titingnan nila doon kung meron bang flow na lumalabas at pumapasok sa savings mo na yung, alam mo yung nakakapag-ipon ka ba sa Pilipinas na hindi mo kailangan pumunta ng ibang bansa para magtrabaho doon. So, yun kasi ang iniiwasan ng IO, yung mga Pilipino na lumalabas from Philippines, puntang ibang bansa, tapos pagdating doon, pagtatrabaho. Pero naman kasi guys, napakarami kasi ngayon sa ibang bansa na mga illegal recruiter. So, ang ginagawa ng ibang mga Pilipino is nagtutourist sila sa bansang pupuntahan nila, tapos yung pala nakahired na sila doon ng illegal recruiter. Like, usong-uso na kasi ngayon yung pogos din sa ibang bansa. Hindi lang sa Pilipinas may pogo. Kahit saan, talamak ang pogo guys. So, yun lang yung iniiwasan ng mga immigration officers. So, which is, sa part na yun, naiintindihan ko sila kung bakit sila naghihigpit sa mga Pilipino. So, ayun nga guys, kailangan kasi sa mga IO, i-prove mo sa kanila na capable ka mag-travel as a tourist. Lalo na pag solo traveler. Yun, mas maigpit sila sa solo traveler. So, I suggest kung magta-travel ka, lalo na first time traveler ka, I suggest siguro kung meron kang sumama ka muna sa pag-travel ng mga family, like anak mo, kapatid mo, nanay at tatay, mas maganda may kasama kang senior citizen. Kaya ako sinasuggest yung ganun guys, kasi kapag may history ka na kasi na travel sa ibang bansa, let's say for example, first travel mo, kasama mo yung pamilya mo, pinayagan kang lumabas ng bansa. Sa next na alis mo kasi guys, kahit solo traveler ka na lang at meron ka ng history ng travel, hindi na ganun kahigpit ang mga IO. Kasi proof na kasi nila yon na magta-travel ka lang talaga at wala kang purpose na magtrabaho dun sa bansang pupuntahan mo. So, yun yung nakikita kong pinaka-best way sa mga first-time traveler. So, yun. So, kaya kailangan sa number 2, i-provide mo talaga yung kailangan may proof of income ka at kailangan sapat din yung savings mo. Kasi dun lang nila naman makikita yun kung talagang capable ka mag-travel as a tourist. So, yun. Kailangan, hindi ko kasi alam guys kung magkano yung minimum nila. Nakadepende kasi sa bansang pupuntahan mo, which is kasi pag Asian country lang like Thailand, ako kasi yung 4th attempt ko, since na meron akong business permit nun, hindi naman ganun kalaki yung nasa savings ko. Siguro yung nasa savings ko nun is meron lang akong 50k, tapos may on hand ako ng 25k. Pero lahat naman ng hotel, ticket, tsaka yung mga tours na binuko online sa Klook, paid naman na yun. So, ayun, siguro nasa 75k lang yung overall money ko nung pinayagan nila akong umalis ng Thailand. So, yun, napaka-importante yun guys. Tapos, kakalkali sa mga first-time traveler, make sure na kailangan, pag solo traveler ka, tapos dineclare mo na self-funded yung alis mo ng bansa, make sure na ikaw ang magbubook ng ticket, ikaw ang magbubook ng hotel, at kailangan lahat ng yon may proof ka na dumaan lahat yon sa card mo. So, yun. Titingnan din ng IO yun guys, kung paano mo binayaran yung hotel mo, yung ticket mo. Titingnan nila yon to prove lang na talagang self-funded mo talaga yung travel mo.
So, titingnan nila yon. And yung number 3 na na pinaka-importante yun guys is make sure na mayroon kang itinerary. Kabisaduhin mo yung itinerary kasi magkakalkal kasi ng question ang IO regarding kung saan ka pupunta, anong lugar yung pupuntahan mo dun sa bansang pagtatravelan mo. Talagang tatanungin nila yun isa-isa sa'yo guys kung ano yung gagawin mo dun. Tsaka, I suggest siguro mag-book kayo ng mga ng mga travel like ano ba tawag doon? Sa Klook. Meron kasi guys sa Klook. May travel package. Yun, ganun. Tour package. Yun. Tour package ang tawag doon. Mag-book kayo nun guys. Ako kasi ang ginawa ko sa Thailand. Nag-book ako ng tour package. 2 yung tour package na binuko ko noon sa Klook. Tapos nag-book din ako ng SIM card sa Klook. So, pinakita ko lahat yun sa IO na yun, proof na talaga magtutur lang talaga ako dun sa bansang yun. So, ayan. So, pinakita ko sa kanila, ito sa day 1, ito yung tour na inabil ko sa dito, ito din yung inabil ko na tour. Mas effective yun guys, na meron kayong mapapakita ng mga tour package na inabil online. So, ibig sabihin, kahit solo traveler ka, pagdating mo sa bansang pupuntahan mo, merong mag-a-assist sa'yo dun sa pagta-travel. Hindi yung mag-isa ka lang kasi na anytime may pwedeng mangyaring hindi maganda sa'yo dun. So, at least kapag may tour package ka na inabil online, meron kang ibang mga tao na makakasama at meron kang mag-guide sa'yo doon sa bansang pupuntahan mo. Yun yung nakikita kong isang effective pa sa mga IO na mayroon kang binubuk na gano'n na itinerary. So, I suggest na mag-ganon kayo, especially pag mga solo traveler at wala kayong kasama. Push nyo yan. Tsaka, for me, ang nakikita ko na pinaka-effective sa IO, kailangan may maipakita ka talagang na enough fund sa pagta-travel mo. Napaka-importante sa kanila yon. Let's say for example, nag-book ka ng ticket 1 month before or 2 months before. Kasi syempre, kapag magbubook ka ng ticket, mag-aabang ka ng sale online, di ba? So yun, matagal pa naman yung mo nun, matagal pa naman yung travel date mo. So, I suggest kung halimbawa magagawan mo na ng paraan na makapag-ipon ka na at that time na every twice a month makakapag-save ka dun sa savings mo, much better. Kasi talagang titingnan kasi talaga ng IO kung magkano yung flow ng pera mo. Hindi naman sa nangingialam sila, pero lang yun, parang gusto lang nilang makita na may flow ng pera sa bank mo na yun nga yung purpose nun guys, na hindi ka nila paghinalaan na pupunta ka dun sa bansang yun para magtrabaho. Kasi guys, ganito lang yan. Pag once kasi na nakita ng IO na may sapat kang money na pumapasok sa savings mo, hindi ka nila paghihinalaan na mag-work ka dun. Pero kapag wala, so parang ang iisipin kasi ng IO guys, wala ka naman sapat na ipon sa Pilipinas, kung halimbawa wala kang work, hindi ka nakakapag-save, tapos magta-travel ka pa. So, parang questionable kasi sa kanila yun, guys. Kumbaga, willing kang gumastos ng pera kahit wala ka naman savings. Ganon. So, red flag kasi sa mga IO yun, guys. Hindi naman sa sobrang judgmental sila, pero yun nga. So, syempre nga naman, guys, talaga may ingat sila sa mga ganun. Ayaw kasi talaga nila na umaalis yung ibang mga Pilipino na alis ng Pilipinas tapos punta ng ibang bansa para maghanap ng work doon ng direct. Ayaw nila ng ganun. Ewan ko, hindi ko alam kung anong reason nila ba't ganun. Siguro number 1 na nakikita ko doon para maiwasan yung human trafficking, yung ma-hired kayo ng illegal. So, isa siguro yun sa reason out nila. Pero, minsan kasi syempre, hindi na naman na kumbaga parang hindi na kasi reasonable yung ganong nila na ba't pa sila alam ko ano yung gagawin mo sa bansa. So, syempre, as a Pilipino kasi, syempre, pag once na kung anong nangyari sa'yo doon sa bansang pupuntahan mo, syempre, Philippine government yung mag-shoulder sa'yo. So, ganun yung nakikita kong, reason ng mga IO. So, ayan, sa mga solo traveler, guys, make sure talaga na kailangan may enough fund kayo. Tapos, yung strong ties, napaka-importante yung dalawang yon. Kasi, based on my experience, dahil 3 times ako na-upload, guys, yung dalawa na yun kasi yung talagang
wala ako at that time. May pera ako on hand, pero siguro yung sapat na saving nung first 2 upload ko, sapat na saving, siguro hindi enough sa kanila. Kasi meron akong savings nun, siguro nasa 35k lang, tapos parang nasa 20k lang yung on hand ko nun. So parang 50k overall, hindi sapat sa kanila yun. Lalo na pag yung work ko nun is parang ano lang ako nun regular employee lang ako, so yung minimum wage lang yung salary ko nun. So parang red flag sa kanila yung ganun na minimum wage ka. So for me, napaka-judgmental, pero which is, may reason naman sila kasi syempre minimum wage ka lang sa Pilipinas, tapos magta-travel ka, mag-unwind ka. At that time kasi parang bago pa lang ako nun sa work ko, wala pa akong 1 year. Part-time ko talagang pinaghandaan ko talaga guys, yung pag-alis ko na yun nung port attempt ko. Ayun, pinayagan nila ako, and yun yung masasuggest ko sa mga solo traveler. Paghandaan nyo yung travel nyo, mag-research kayo, lalong-lalo na dun sa mga walang work na parang, kasi usong-uso na ngayon yung live streamer, dun lang sila kumikita ng ng pera sa pagla-live stream, tapos usong-uso na ngayon yung pagbablog. So, which is wala naman permit yon. So, kailangan lang ma-proof nyo sa mga IO na yun talaga yung nagiging source of income mo, tapos yung pagta-travel mo is part of your vlogs, ganon. So explain mo, kasi kung ano kasi yung i-reason out mo sa IO, let's say for example, ang source of fund mo is yung live stream. Kailangan kasi pag yun yung sinabi mo, may proof ka na mapapakita na, ito yung pera na pumapasok doon sa account mo galing ng live stream. Ganon. Kasi yun kung ano yung isasagot mo sa IO, may kasunod pa kasi yan guys. Halimbawa, let's say for example, may online business ako, ganito ganyan, pero mayroon lang akong DTI, pero wala akong mayor's permit, ganon. So, ang next kasi na magiging question sa inyo ng IO dun is, patingin nga ako ng online business mo. So, kailangan may access ka din dun sa online business mo. Kasi, hindi lang yung basta-basta magsisinungaling ka guys sa IO, tapos sasabihin mo ganun. No, huwag kayong magsisinungaling nang wala kayong enough proof. Kailangan, kung ano sasabihin mo, kailangan may karugtong ka na mapapakita sa kanila. Kasi magkakalkal talaga sila ng phone. Yun. So, although, hindi allowed siya kasi personal naman yun. Pero nakadepende naman kasi sa'yo yun kung papayagan mo yung IO na kalkalin nila yung phone mo. Ako kasi pinakalkal ko yung phone ko nung port attempt ko kasi in my part, hindi ko naman kasi kailangan itago yung evidence na yun. So, for me, like, okay lang, kalkalin mo. Kasi wala naman akong tinatago. So, wala ka makikita dyan na anything. So, for IO kasi, pag sobrang open ka kasi sa ganun, is for them, like, green flag kasi yun. Kasi, maiisip din nila na wala kang tinatago sa kanila. So, yun, pinakalkal ko talaga. And na-proof naman nila na wala akong any intention doon sa pagta-travel ko na yun. So, ayun lang guys. Make sure lang na iwasan yung ma-upload sa Philippine Immigration. Kasi pag once na may first upload na kayo, napakahirap na umalis sa second alis nyo ng bansa. So, yun lang yung kailangan yung ma-provide. Pag once na na-upload kayo sa first travel nyo, second travel nyo, make sure na ma-provide nyo yung hinihingi nilang requirements sa next travel nyo. So, pag hindi mo pa rin yun na-provide at same pa rin yung reason mo nung first upload mo, matik yun, pangalawang alis mo, i-upload ka nila ulit. So, yun lang yung ma-advise ko sa mga first-time traveler. Paghandaan nyo, mag-prepare kayo ng enough fund sa savings nyo para mayroon kayong maipapakita. At make sure na kung hindi naman sponsor yung alis nyo, make sure na lahat ng binayaran mong ticket, hotel, make sure na nasa under your name. So, dun kasi titingnan ng IO yun. Kasi, iba kasi ang requirements kapag may sponsor ka. So, ibig sabihin ng kapag may sponsor is, may gumastos ng ticket mo. Hindi ikaw yung gumastos. So, may ibang requirements yun. So, i-discuss ko na lang on my next video about doon sa with upload.
tapos kung ano yung mga requirements na ipiprepare mo in the next travel mo, second travel mo. So, ayan, thank you for watching guys and see you on my next video. Bye!